Naubusan at wala na kaming budget pambayad ng labandera, kaya man kami na lang yung maglalaba ngayong araw. Charis. Ayaw ko lang talaga na masanay kami dito sa bahay mga mare nang walang ginagawa, lalong-lalo na yung mga junakis ko. Kailangan talaga meron kaming magawa araw-araw. Mahirap na rin kasi kapag nakasanayan nila mga mare, abay kawawa din sila paglaki nila kapag wala silang alam na gawaing bahay. Wala na din naman silang pasok dahil tapos na yung kanilang 4th quarter exam, kaya naman magtutulungan kami dito sa bahay ngayong araw sa mga paglalaba, pagsasampay at pagtitiklo. Nahirapan nga kami pagsali ng tubig dito sa aming washing mga mare dahil wala nga kaming hose na nakakonect dito sa aming gripo dahil wala nga itong thread. Dati meron ito, ang kaso nawala na nung pinalitan at hindi pa nga nalalagyan ni daddy, kaya naman for the tabo tayo. Pinakain ko na nga rin pala si Boss Gio habang nakasalang o nakaikot yung washing mga mare at ayan, tapos na nga yung unang ikot at nagbabanlaw na ako. Samantalang si kuya naman ay naghuhugas ng plato, tapos si ate at si kuya Riley kasama si Boss Gio ay nagtitiklop ng napakadaming damit dito sa may sala. Ito talaga yung sinasabi ko mga mare, kailangan talaga meron kaming magawa araw-araw at masanay sila na meron silang ginagawa, ganun. Nung nakaraang linggo pa nga ako nagkikrave sa langka na ginataan mga mare at gusto ko ako yung magluto, o diba, talo pa yung naglilihi. Charis. So ayun, pinapunta ko si daddy sa may palengke para bumili ng kalahating kilo ng langka at ayan, hinigasan ko na nga yan kasama ng asin. First time ko magluluto ng langka dito sa Maynila mga mare o sa Luzon dahil yung last time ako nagluto nito ay nasa probinsya pa kami. Kaya naman wala talaga akong idea mga mare na napakatigas pala nitong langka na nabibili sa may palengke. Ganado pa nga ako dito magluto mga mare at ayan nga, sasahugan ko pa nga siya ng daing 3 peraso. Prinito ko nga muna yan, hinaf cook ko lang mga mare dahil mamaya isasahog ko rin naman yan sa may langka na may gata. Habang pinapakulaan ko nga yung sa kabilang kalan yung langka mga mare, naggisa naman ako dito ng bawang, sibuyas at itong karne ng baboy, kaunti lamang. Siguro ay mga 30 minutes ko ding pinakuluan itong langka mga mare sa may kaldero at akala ko ay okay na siya. Paano ba naman kasi sa probinsya mga mare ay saglit lang naman namin pakuluan yung langka doon. Siguro kasi ay dahil hindi siya magulang at mura pa siya, ganun. At wala akong kaalam-alam kung pareho o hindi yung klase ng langka sa may probinsya at dito mga mare. Kaya naman ayan, ang tagal niya talagang lumambot. Inilagay ko na nga itong unang piga, tapos itong pangalawang piga mga mare, ayan, nilagay ko na sila sabay-sabay para nga maluto at lumambot na itong langka. Diyos ko, mga 45 minutes na ata itong langka mga mare dito sa may kuwali. Pero pag tikim ko ay napakatigas pa rin talaga niya. Bakit ganun? Comment naman kayo dyan. Eto nga, sobrang nadurog na yung daing na nilagay ko mga mare. Siguro ay mga 1 oras na ito dahil sinabawan ko ulit siya ng tubig. Natuyo na nga yung unang sabaw niya mga mare, kaya naman ang ginawa ko, naglagay ulit ako ng 1 baso pero matigas pa rin siya. Panay nga ang tanong ko kay daddy, bakit ganito itong langka sa may palengke mga mare? Dahil ang nakasanayan ko talaga ay yung malambot na langka. So ayan, inabot na siya ng 1 oras ng mahigit mga mare at sobrang gutom ko nakakaantay dito pero matigas pa rin siya, kaya naman nag-decide ako na ahunin ko na siya sa kahirapan. Charis. Alam mo yung feeling na sobrang nag-crave ka sa ulam na to mga mare, tapos pagkatikim mo ay maalat, tapos sobrang tigas na hindi mo maintindihan, kaya naman ayan, hindi ako makakain ng maayos. Yung daing na nga lamang yung inulam ko mga mare dahil yun lang talaga ang masarap. Itong langka talaga ay mapakla pa, tapos matigas na hindi ko maintindihan. Kaya naman comment kayo dyan kung bakit ganito yung langka. Siguro ay dapat pressure cooker ito dahil mas matigas pa ata sa karne ng baboy at baka. Dahil hindi ako nakakain ng kanin ng maayos, kumain na lamang ako nitong guyabano na binili ko sa may palengke nung nakarang araw at sobrang tamis na niya. Napakadami na nakatambak na karton dun sa may 3rd floor namin mga mare, kaya naman ayan, binaba na ni daddy para makalakal. Anyways, yun lang muna. God bless.